nga ng kanin, parang kainom ako ng gamot. Kasi sinalaksan, hanapin na lang kung meron pa dyan. Kasi nasa bote yun eh. Baka hapon na lang sa bote, ano, kakain mo na ako, ano, para makainom ako ng maintenance ko na tatagaling sa aking sa mga joint. Yung po yung dati ko na rin po ininom yung colchicine. Yung anti-gout po. Wala naman eh, pero subukan ko rin. Kaya kailangan laman ng tiyan bago kayo kumain, mag-take ng gamot. Kaya mga kabida at meron din ditong kape na tinimpla si Madeline po. Ayan po naman ang kanin dyan. Ayan o. Ayan. Kaya medyo take muna tayo kanin bago tayo mag-aaral ng gamot na para safety. Kaya maya baka lumakas na ako. Yun, mapag-take na naman tayo ng ano dito. Kasabay na ba yan, 5? Sabay ko na rin yan. Ha? Yung 5 gamot na ano. Sige, bahala na. Dami niya yung 5 gamot. 5. At ito bali. Isang buhos na lang. Ano? May ganito na pa. Medyo. Kailangan mo mag-baby. May baydis ka. Bagnat. Paano ko gusto nito, Alaksan? Pabili. Saan? Padala ko manay. Manay? Hindi, yung piraso na lang ito. Ano ba nakatanim na yun? Sesa na yun? Galaban na ako. Ano yung nakatanim niya? Ano yung nakatanim? Ano yung nakatanim niya? Yung berde? Ate, saka suha. Atis ba? Tsaka dito magtabi suha? Ang layo mo. Yun, maliit mangga. Dapat pang matatamis dito. Yung mas asim. Yung gulay o yung... Lalaban na ako ha. Teka ito. Iyon mo na. Sige. Lumayo ka. Sige na. Makikita kang dami sa iyo katulad. Oo nga. Asa na? Nakita ko nga doon sa gili. Pinitungan ko, nakita ko ikaw. Asa na? Andiyan, nakasilip. Nakasilip. Alam ko yan eh. Yan, nakaganon sa bintana. Isa nakaganon. Biya mo sila. Wala pakialam sa kanila. Ayan o, kain po tayo mga kabida. Ayan o. Lapit mo na dito banda yung iiyan. Lapit mo ng banda rito. Iiyan. Talagod ka tayo. At medyo ito pagkang gamot na ito. Kailangan ready. Kailangan may laman ng tiyan. Kasi matapang po mga gamot na ito. Kinakailangan. Diyan lang. Ito ba? At bangon. Lumulagay na ito ng pinto ron. Sa likod ng pinto. At ako'y... Ang daming gamot. Ang gamot ay isang... Naku po. Palakasin po niyo ako, Panginoon. Ang dakilang manggagamot, Panginoon Jesus. Yan po Ayan na, Order na ba? Yan ba order? Hindi ba yan order? Hindi pa mo kayo mo-order di ba? Hindi pa mo-order. Sa pamilya, yung panggawa nila. Yung gagawin nila, hindi pa mo-order. Ewan ko. Malaman na yung lunes. Walang trawado sa hapon. Ay, nag-deliver paninda. Ayan, itlog. Mabili tayo sa string itlog. Baala ka. Pero, naki-edit. Nakakahiya. Nakakahiya. Nakakahiya nga. Baka sabihin ni Eddie. Ayan
bibigay mo ganyan para makatayo ka. Ayan o. Dahan-dahan lang. Sige, para. Umano ko na. Para pag-balik mo may hinalo. Yan po, tapasok mo na ako sa gusto. Ay, nakakalakad-lakad na nga yun. Nakakalakad-lakad na. Yan, mga kabila. At, Lumagpas. baka di ba, sinipid mo lang ako kayo. Yan lang ako. Yan. Bakit Yan, kita nila kung paano maglakad dito. At least, nakakalakad na ulit. Kahapon, hindi na may ulat ng pasok. Ngayon, nakakalakad-lakad na. Kaya siguro bukas o mamaya, gumanda na rin ulit ang aking pagkilos. Pag sumikat po araw, doon banda tayo. Sa may araw. Ayan po mga kabida. Medyo dahan-dahan ang kilos. At, hingal ka agad yung kapraso yung lakad na yun. BBP pa ako para maayos, makakita natin kung ano. Okay naman ang blood pressure ko. Ewan natin ngayong umaga. Ang daming gamot. Nakakalula. Parang gusto ko ng yung mag-swimming sa dagat. Pero wala nga ako makasama sa Jeffrey, tulog pa eh. Hindi mo natatubig. Pagka ganyan unti-unti ko na gamot at isang bugat to, ang dami. Ito muna. Ito pa. Yan o. Maraming gamot na yan. Sabay-sabay na. Lagyan mo rito. Nasabay-sabayin ko na yan. Yan o. Okay, yan o. Kung nakakita nyo sa buhay. Asan ba yan? Ayan o. Ito ba? Kita nyo yung gamot na ininom ko yan o. Bakala na. Ano nailibig na si Pop, ano ba, Francis?
Yan. Iwan mo na lang yun dyan ha. Okay lang. Ito po pag nagising ito. Pagisingin mo na yan, tanghali na mga bata, lahat ng bata rin, gising na siya, tulog pa. Yung apo ko, kasama ko rito. Aalalayan ako, kung maalalay pa eh. Baliktad. Kayo mga aking kabisa dyan, sa ibang bansa, maraming salamat sa panonood po ninyo. Ito po, at least sa pagbibideo, nakapag-upload kami sa ibang lugar. Dito nga po sa Talin-Talin, Libon, Albay. Dito po tayo magpapalakas ng konti. Kung sakali man gumanda natin dito, mas maayos po. Ito po kape. May kape po yan. Init. Maya lang, baka dumating dito yung, ayun ibon, ganda sa baba. Ewan ko makikita nyo rito. Mababa rito yung ibon sa lupa. Yun naninginain. Nanunukano-karo lang mga pagkain nila. Yan pala kita palang gano'n. Yan, mga kabida, at tuloy po tayo, nakainom mo tayo gamot. Ubusin ko lang po itong kanin, mas maganda kasi kung talagang meron tutunawin yung gamot na yan. Kung narinig nyo, hugong ng bangka. Ano ba darating nga na Kalingao, may mga huli na sila ron. Yung mamaya may magdala ko rito nagbebenta. Ay ngayon, kung may katulad ng ko, kaya nga ako ng pundar ng lambat para nakakalibre ng punong ulam. Pag rumabol naman, di ba, alam sila akong benta na hindi. Dito kasi may rep. Wala pa pong rep. Yung bahay ng bayo ko nito, wala pang rep. Gawa ng papatis, hindi nga po on and off yung kuryente. Hindi pa po siguro maayos. Kasi iba naman, solar na lang, iba Akin, meron mo na wala, pwede lang. Pwede tayo pamundok. Mag-shout out kay paring Greg, si Toy, nasiman po yan. Patapos po, retired na. Ang dami ng pipito, nakakatuwa. Dito lang ako na ulit nakakita nitong mga pipit na ito, malilit na igom. Yung maitim ang tuka, saka yung mukha niya, maitim. Tapos brown naman yung katawan, maliliit lang sila. Pag kasama nila, yung para kalpate, limukong tawag yun, bato-bato. Ano ba tatawag ito, bato-bato? Limukong, kurok-kurok, mga ganun. Ang dami. Maaamot pero pag hirap tumayo ko, hindi parang. Ay no, ang dami kanin. Baka hindi ko na maubos to. Wow, at sunod na itong inom ko gamot na ito mamayang gabi na ulit. Mamayang gabi na. Yung! Mamaya kamote.
Siguro lang kayo bibili mo ano, yung bato-bato na yan. Kasi isa eh. Minsan nga iwanan sa bukupugad. Kamusta po kayo dyan? Sa manlako ng mundo kayo naroon, yung mga nangingisda, yung mga OFW natin dyan, kamusta kayo? Ang ating pong Team Lovebird na sila Sinakituko. Ito, Kuya Nilo Jeff. Ganda Nara. Yun. Ating pong correct. Tapos ng mahal na araw eh. Namatay naman si Pope Francis. Pahinga na. Natutuwa po ako, napanood ko po si Cardinal Tagle na taga rito po sa Pilipinas po yan. Pilipino po yan, na Cardinal. At sa Imus po at sa Cavite, po, yun po. Tagle. Yan po yung nag-aral dito sa St. Andrews. Isang karangalan po ng mga ano yan. Mega shoutout nga pala ni Ninong Chito, yung kaya klase mo si Cardinal Tagle ay napanood ko. Nung nagmimisa si Bishop Francis. Nakita kita. Proud to be Filipino. Pero tama naman eh. Balik natin yung mga tradisyonal na ano. Kung ang Panginoong Jesus ng mga Katoliko, Kristiyano man, ay nagpasunog. Ako rin, kapag may mahinga, ay magpapasunog din ako. Subalit, ang ating Panginoong Jesus, tulad ng nakaraang malaman na nakita po ang pagkamatay at muling pagkabuhay. Pagpapakasakit niya, paano sa kahirapan ng mga pagpapako sa kanya sa krus, pagpapatong ng mga koronang tinig, tapos po lahat yun, at muling nabuhay. Hindi po siya sinunog. Kung papasunog po tayo, sentido ko muna lang po, nasa inyo po yan. Hindi ko po sinasabi na huwag kayo magpasunog. Pero kung ikaw ay bininyagan ng Katoliko, Kristiyanong tunay, hindi ka na dapat pa maghanap kung ano-ano pa. Magpakatatag ka ng iyong pananampalataya. Ito naman baka sabihin ito naman si Kabila Bishop Nilo Jeff. Joke lang po. Kasi nag-enroll ko po rin po yan sa komedya sa Moro-Moro. Yung Bishop Papa Pabian. Yung po sa Tata Dune Stories. Yan po ang nag-enroll ko po dyan, Papa Pabian. Pinahatidan ko ng mga kaparehat, Bishop Isaac Galilea. Yun ang nawawala na silang tiwala sa Panginoong ng Katoliko Kristiyano yan. Kaya nagpadala ako ng mga sugo doon para magpagkahasik yung mga pangaral ng Panginoong Jesus. At yun nga po ay si Tata Duni, isa sa doon na pasama doon sa aking inutusan para magpunta sila roon. Yun po ay naging role ko rin, kaya meron na akong costume din katulad ni Pope Francis, kulay pula. Kaya sabi ko sa anak ko, pag ako namahinga na, yan din susuot nyo sa akin. Huwag nyo akong pasusunog. Sa mga kaibigan ko, ito hindi bro, totoo po yan. Talagang huwag po nila akong pasusunog. Kung ang Panginoong Jesus na aking pinananampalatayaan at pinananaligan ay sinunog, ako ang kaunaw ng bakas pasunog din. Hindi po papasunog. Also sabihin, hindi mo na alam yun kasi patay ka na eh. Hindi pa babayaan ng ating Panginoon yan. Lalo ang ating mga patron Saint John.
Si Tata Luni, Tata Josep, Tata Kulas, yung dito sa Paranaque po. Kasi, ang kababayan natin sa Amerika, sila Alex Adriano, nag-shoutout sa inyo, nandito naman ako sa Bicol, oh. Papagaling na naman sa aking karamdaman dito, papalakas. Pasalamat tayo, tumihinga pa. Unmelted forever. Habang huminga may pag-asa. At habang tayo'y kakaedad, talaga nalalapit na tayo sa ating Panginoon. Kaya kung ano man ang dapat ninyong baguhin sa sarili ninyo na alam niyo yung mali, tama na po ninyo. Kasi lagi na lang po sabi ko, dalawang bagay lang po, ang ginila ng Panginoon ng langit at lupa, di ba po? Tayong lahat ay may simula at katapusan. Ang simula ay pagsilang sa atin ng ating mga magulang, at ang katapusan, yung ating pagpapahinga, sinasabi, kamatayan. Yan po yan. Daging dalawa lang po kaya ang Panginoon Jesus nakaganyan po. Dalawan lang. Ganyan po kung napapansin po nyo. Siguro naman open na tayo, may mga YouTube tayo at napapanood nyo rin yan. Ang laraw at tribulto ng ating Panginoon Jesus na nakakita po natin dito sa ibang mundo ay nakaganyan po. Na yung ibig sabihin na dalawa lang, dalawa. Tayong nag-uusap ako, nagsasalta ngayon sa inyo, hindi na antayin pa maging 3 yan, maging 3 para mabuhay pa rin ako. Wala na tayong mabubuhay dyan. Ito lang. Yung itong kung tatayo mo yung isa na yan, panibagong generasyon na yan, matagal na panahon pa yan. Ayun nga, bumangon na Pangulo Marcos si Apo Marcos Apo Lakay Marcos ng ating pong si Bongbong Marcos. Ayan po hindi na niyo natin masasabi, hindi nyo naunawaan na ang kaluluwa po at ng ating Apong Lakay inahandyan po. Bagamat hindi lahat ay magagampanan niya na ginampanan ng tatay niya na nabubuhay pa. Hindi po ganun yun. Kaya ito bilang pangarap po sa akin, sa akin po ito, opinion po ito. Nasa inyo, hindi ko pinipilit, maniwala man o hindi. Basta't yan tayo. Kung kina Katoliko, kaya maghanap pa ulit. Kung sa palikilig pa, gano'n, may bagong daan dyan, may mga kung ano naman, iglesia, may mga Muslim dyan, ganyan. Nasa inyo yun. Open, pero iisa rin yan. Ang Panginoong Isus ang dakila. Siya makapangyarihan sa lahat. Kaya ang lahat ay kanyang kayang gawin. Naniniwala po ba kayo? Diwag leader. Diwag grisa, sinasabi ko. Kayo ba naniniwala doon o may hawig lang? Kahit hawig lang, okay na yun. Basta tayo, habang nakakaedad, nabubuksan ang ating isipan. Kasi nga po, palapit tayo ng palapit sa ating tatawagan ng iba, ng kamatayan. Balit, kung kayo ay nagbagong buhay at nag-iwan kayo ng mga pangako sa ating Panginoon at tinupad nyo, daig nyo pa yung tanto, magiging tanto rin kayo bandang ulit. Kaging dalawa lang, may tama, may mali. Kaya nga sabi sa election na yan, na darating 2025. Sana naman yung mga kandidato ay karapat-dapat na kayo gumawa ng naaayon sa ating inyong lugar. Makakatulong, huwag yung korap. Kasi po tayo korap ng marami. Pagka ikaw nagpolitika, korap na ang tingin sa'yo. Para din po mga pulis, nasisira ang karamihan ng pulis. Gawa ng ibang pulis ay korap. Di po ba? Huwag masasaktan. Ang tamaan ay huwag magagalit. Yan. Kuya Niluliplan to at Kabida. Natalamaan dito lang ako. Habang kumakain, kukwento ko sa inyo. At
makapakinggan yun ang aking sinasabi. Pagdalayan, pag-isipan. Huwag natin susubukan ng ating Panginoon. Yung katulad po na narinig ko nila kay Senador Trillanes. Ang pala nasa isip niya rin, nung murahin ni dating pangdigong ang Panginoon. Nabyan idiot. Wag. Kung natin mariiwasan natin. At yung yabang sa katawan ay isang tabi na natin yan. Ang pagmamahal sa kapwa, lalo na nagkaroon ko tayo pamilya, nagkaroon tayo ng anak, apo, na napakaganda na po yan. Kahit sabihin natin, hindi tayo kayamanan, hindi tayo ma-asenso sa buhay, ganyan. At tapat ka naman sa ating pananampalataya sa Panginoon. Purihin natin Panginoon. Hallelujah. Yan po lagi. Lalo Mama Mary at Mama Mary, mga kababayan niya, sabi ni Pope Francis, pati kababayan, tama. Kasi Mama Mary, walang iwan din. Siyempre, nanay natin, yung nanay niyo. Yung kasi yung napapansin po ninyo, huwag na natin pagpilitan yun ba? Ito po naman, excuse sa mga, kasi ang ginawa lang po ng Panginoon talaga ay babae at lalaki. Ngayon, yung iba natin kababayan, mga kapwa-tao, lang, ipinipilit pa rin nila na sila ay matanggap ng lipunan, bagamat sila sabi natin bakla, LGTB, nga mga sinasabi, tanggap naman sila Pero dalawa lang, babae at lalaki lang po ang nilalang ng Panginoon. Hindi wala naman nakalagay na 3. Baka sa susunod na henerasyon pa kayo. Nandiyan pa kayo, buhay pa rin kayo mga bakla ang nabubuhay. Pagpatuloy nyo. Hindi naman, paano kalalabasan natin yan kung kapwa tayo mga Pilipino, hindi kakasundo. Hindi tayo kakaunawaan. Masaya ang may bakla. Natural yan. Si Kuya James nga Atan nyo. Sample ko rin siya. Bravo, abunda na yan. Puro aral yan. Puro talaga napag-aral at magagaling yung tao. Si Bart Ganda ngayon. Atan nyo. Pero yung iba naman na talagang lang ginagamit yung pagkabakaan nila ay wag naman. Sayang. Tayo po ay dalawa lang po nilalang ng Panginoon. Tulad nga, sabi ko yan, kung kayo Katoliko, yan. Yung mga kumukontra dyan, kayo una isip nyo, ako nung pinanganak bininyagan ba ako sa Katoliko? Ako nung pinanganak sa born again na ako talaga yung sinasabi na yan, JLL na yan, o dating daan. Yun isipin nyo lagi. Kasi tayo, maaari ang magulo natin naging ganun. Tapos pinanganak tayo. Hindi tayo nabasbasan ng Katoliko. Pero hindi ko mo ganun, ay wala na sa iyo ang Panginoon. Napatulad nga ulitin ko, ang Panginoong Jesus ng Katoliko, bagamat di natin nakikita, ang Diyos Ama, siya, ang mga niya ay talagang katunayan na talaga siya ang makapangyarihan sa lahat. Nagagawa niya lahat. Si Pope Francis nga, di ba, pati mga Muslim may kasama. Kasama lahat po yan Yung pinaglalaban-laban, yung nagkakaroon ng di pagkakaunawaan, Satan na sa mga edad ng ganyan, senior katulad ko. Dapat maaga pa nga, magsisi na kayo sa mga magbago na kayo mga masamang gawin, huwag na gawin. Kasi wala po tayong nakita ng isinilang na may damit na timano. Wala. Puro tayo nakahubot-hubad. Kung meron tayo simula, may katapusan. Kung tayo kumakain, di ba po? Kung tayo kumakain, may masarap at walang lasa. Saan ka palalagay? Di siya masarap. Di ba po ba? Di ba po? Yun po ang opinion lang po yun. Sinasabi nga po na, gano'n, dumadami ang bakla. Hindi wala naman ang anak na bakla.
Yun po yung napag-uusapan lang po dito sa Kabida YouTube channel. Kung yun po yung nagustuhan po ninyong ganyan, tuloy-tuloy po natin, mag-comment po kayo dito. Ito naman si Kabida ni Jeff, kung ano yung content nito eh. Ako po open. Tao lang din po ako na handa ako mangaral din sa mga tao. Gawa kang hindi ko nakilala, Panginoon, baka warlock na rin ako. Kung bagaan ba, ibig sabihin warlock? Ba, kung pagkasiga, kailangan pinakasiga ka. Ha? Handa ka makapagtalian ng sinturon. Pero kung di naman, ano ka lang, pag nasa gitna ka lang. Yun nga, di ba, may panalo, may talo, mayroong tabla. Pero kalaunan doon, tinapon mo sugal, dalawa lang ang kainat mo, nanalo ka ba o natalo? Ganun din sinasabi ko, kung may simula, pagkapanganak sa'yo, at kung may katusan, yung kamatayan mo. Kamatayan natin, yan po yan. Para sa akin, maniwala kayo, kunin nyo mabuting sinasabi ko, at kung hindi nyo tanggap, kalimutan nyo. Tao lang po ko. May sinishare ko sa inyo, nag-experience ko po. Takot. Bago ako, hindi ko nga po sukat akalain makarating pa po ako ng 69 eh. I'm 69 years old now. Mantalang ang mga sinuong ko na mga, hindi naman gera, kundi hindi naman ako pinag-upisa ng away. Pero lumalapit at napagsusumbungan ako. Hindi ko naman pinagsisiyan po yun kasi hindi ko kagustuhan din yun. Talaga lang ako ay mamalasakit ako sa kaibigan. Pagkaibigan ko yan. Yan po, lahat po tayo kakamali. Kaya nga, ang kinakailangan, minuto natin, magpindigan, sorry lang, Panginoon, gawaan niyo kami. Tama niyo po ang aming mga maling gawa. Huwag po nga niyo hayaan na kami malayo sa iyo. Pagkat ikaw ang aking pininiwalaan na dakilang manggagamot. Kaya tatawag kayo sa ating mga labilin. Mali na panalangin mo ko siya, anak, na siyang dinadaluyan ng lahat ng buhay kasama ng Espiritu Santo. Yan po magandang mabisa. Maganda at mabisang gawin natin. Pakumbaba. Mahirap po talaga yung sinasabi sa katulad ko na pag tinampag ka, tampaling pa, iharap ang pagkaliwan. Ako po, hindi sabihin mo pa. Bukulin ka ng bato, bukulin tinapay. Yun po, yung mga kasabihan lang po. Pero pag nilayan natin yan, may mabigat na kahulugan yan. Kaya nga po, sa darating na eleksyon, good luck po sa lahat po ng mapipili natin Panginoon sabagkat siya po ay talagang kikilos para mailuklok kung sino ang karapat-dapat na mahalal sa eleksyon na yan. Sana po mabasbasan kayo ng ating Panginoon na iwasan ng pagdarayaan at ang inyong layunin na makatulong at makabagong pamamaraan sa ating lungsod na nasasakupan, sa inyong mga lugar na nasasakupan, maging makatotohanan. Mayroon po kasi ginagamit po talaga yung power. Kasi pag may pera na kayo, yumaman ka, ang susunod po dyan, ang hinahangad ng mga tao, power. Sana gamitin mo ang power na sa maayos, hindi yung mga agrebyado ka kapwa mo, kung sino kaya mo yapa kami. Pagbibintangan mo ng ganun, di walang katotohanan. Di po ba? Hindi tama yun. Napakasama pong ganong klaseng tao. Lahat naman tayo nga, sabi nga ng Panginoon Jesus, kung sino man ang walang kasalanan na katulad ng bayan, unang pumukul po sa inyong sinulat lang yun ayon sa istorya ng sinakulo, tatapos ng sinakulo. Hindi po ba nag-alis yung mga tao? Hindi tinuloy yung pagpukul doon sa babae. Gawa ng lahat sila may kasalanan din Kaya walang pumukul. Umalis na lang po yun ang ayon doon sa istorya nila.
Di po ba? At pinakita naman ng Panginoon, hindi naman para sabi pagayabang magpapagaling ako ng ganyan, may sakit, ganito may sakit. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ay talaga mahimala at makapangyarihan sa lahat. Kung ang sinasabi makapangyarihan, siyempre lahat ay kanyang magagawa. Ang Diyos amang nasa langit. Sinugo niya kanyang Diyos anak. Maaari siya nandito ngayon, nakikinig sa sinasabi ko. Maaari naman siya nasa bundok. Diyan sa bundok ng Banahaw o sa Arayat. Yan po, ganun po yan. Si Apo Marcos. Yan, nandiyan, nagbalik nga. At alam na rin po ni Pangulo Marcos, si Apo Marcos, noong pa man, na kapag siya ay nawala sa pwesto at inagaw sa kanya naman inagaw po nawalan tayo ng respeto sa ating ama ng bayan. Kasi kagusto natin ay mapalitan siya. Kasi corrupt, nasabi may na gano'n ng martial law, ganyan-ganyan. Pero sa isang banda, ano na rin po yun, nag-giveaway ang ating Pangulong Marcos. Nag-giveaway na, imbes na makipaglaban pa. Pero kung binigyan yan, go signal ng mga time na yun. Binaba niya kamay niya kay Fabian Verbal, baka tayo hindi na nagkipangipangita rito. Baka tayo magulo, baka patayan yung time na yun. Pero wala siya minumurang Panginoon. Baka Diyos nga po yun. Alam niya na umalis man siya, sinama niya inilikas niya mga anak niya ng payapaan at matigil ang kaguluhan. Hanggang sa siya ay namatay sa ibang bansa. Na siya ay nung bumalik sila rito, di ba po si Pangulong Marcos ay nahuli pang ng talagang napalibing po sa libingan ng mga bayani. Totoo po yun, dapat naman talaga karapat. Dapat po para sa akin kung kayo mga against kay Marcos, tapusin na po yun. Ang totoong sinabi niya, muli siyang babalik. Ayan nga po, si Bongbong Marcos, hindi ba niya nagagampanan na katulad ng kanyang ama? Pero naniniwala ko kasi yan po, kay Apo Maria Sinukuan, kung kilala po ninyo yan. Alam ko rin po, istorya. Alam po kung konting istorya ni Apo Maria Sinukuan ng Mount Arayat. Sino po sa inyo makakaalam ng istorya ng Ma'am Sinukuan? Maria Sinukuan. Mag-suggest ko kayo rito, mag-comment po kayo dito sa Kabida YouTube channel. At welcome po kayo at sasagutin ko po yan. At ako po ay si Madam Imelda Marcos, ang katotohanan po niyan nung pagbalik nila rito sa Pilipinas. Kung ano mong year yun, hindi ko na po masyadong matandaan. Pero kung i-reset ninyo, itong sinasabi ko po ay totoo. Iniwan lang po gamit at pumununtahan agad ni Madam Imelda Marcos ang Arayat. Ito po si Apo Maria, nasa kay Apo Maria po tayong istorya. Siya po ay talagang kilala rin ng ating si Apo Lakay Marcos. Ayan, alam na ni Marcos na siya kapag nawala doon sa Malacanang ng mga time na yun, ang papalit ng mga susunod pang Pangulo ay magulo. Talaga naman po, maging maayos po ba sa inyo? Yung pag na-impeach, may sakit, tatalian pati leeg, may para paglabas ngayon, tignan nyo, bonggang-bongga. Sino ba yun? I'm sorry. Yan po ang ating mga maririnig. Yan po hindi ko nakampiyan ang Pangulong Marcos, hindi po. Ang aking po yung makatotohanan na sinishare ko sa inyo, ang aking nalalaman. Si Ate Pemby, kung buhay pa siya, mag-comment ka sana dito, magkausap pa tayo. At ako mismo nag-abot kay Madam Imelda Marcos ng envelope na yun. Siya lang ang ewan ko po kung ano ang laman yun kasi nakasil po yun.
inabot ko po yung si Madam nung siya ay tumakbo na sa election yun yung pag-uwi nila. After 5 days, siya mahinga na yung matanda. Si Apo Maria. Kaya mga kabida, hanggang dito na po, medyo mahaba na po naging aking pagsasalita dito sa umagang ito. At maligayang bati po sa mga nag-celebrate ng kaarawan at gayon din po sa mga nag-celebrate ng anniversary. Happy anniversary po sa inyo at patuloy po ninyo ang inyong pagmamahalan. Huwag tayong makakalimot sa ating dakilang manggagamot, ang ating Panginoong Jesus, dakilang Ama. Ito po yung kabida Kuya Milo Jeff Hernandez, nagsasabing, always be happy. May sakit man kayo, gagaling din yan. Andyan ang dakilang manggagamot, basbasa po tayo lahat. Hallelujah. Ayan, always be happy and keep on praying. Okay, shout out po sa inyong lahat. Kung hindi ko po maisa-isa na, kay paring Arnel Clemente, kay Daniel Bernardo, ayan, sa ating mga, kay Alex Adriano at kanyang pamilya, kay Marin Telma, kay Parin Pine, kay Bing at saka kay Jetty. Mega shout out, pinsan Eli Boy Garcia. Sana naalala mo pa ako. Magkita pa tayo sana muli at lumakas pa rin ako at magkita pa tayo. Yan, hanggang dito na lang talaga at medyo mahaba na ako ng pananalita. Maraming salamat po.